Kami ay nasa silid nang kami ay unang nagkaroon ng karanasan. Ang silid ay nagsimulang mapulo muli ng liwanag mula sa presensya ng Panginoon. Iyon ay napakalakas na anupat nagliwanag ang buong silid. Ang silid ay puno ng kanyang kaluwalhatian, sadyang napakainam sa kanyang harapan. Sinabi ni Jesus sa amin, mga anak, ngayong ipapakita ko sa inyo ang aking kaharian, pupunta tayo sa aking kaluwalhatian. Naghawak-hawak kami ng aming mga kamay at kami ay umangat pataas. Tumingin ako pababa at napansin ko na umalis kami palabas ng aming mga sariling katawan. So iniwan nila yung kanilang mga katawan. Mga minamahal, sa aming pag-alis sa aming mga katawan, kami ay nadamtan ng mga puting damit at nagpasimula kaming umakyat ng napakatulin. Dumating kami sa harap ng isang magkaparis na pinto na siyang pasukan sa kaharian ng langit. Kami ay namangha sa nangyayari sa amin. Salamat na lamang at kasama namin si Jesus, ang anak ng Diyos, kasama ang dalawang anghel na may 3 na pakpak. Ang una ko nakita ay isang usa, kaya tinanong ko ang isa sa aking mga kaibigan. Pangalan niya ay Sandra. Ikaw ba ay nakatingin sa parehong bagay na aking tinitignan? Hindi na siya umiiyak o sumisigaw ngayon tulad ng ipinakita sa amin sa impyerno. Siya ay nakangiti at nagsabi, "Oo, Isaw, ako ay nakatingin sa isang usa. Kaya nalaman ko na ang lahat ay totoo. Kami nga ay nasa kaharian ng langit." Lahat ng mga nakakatakot na nakita namin sa impyerno ay biglang nakalimutan na. Naroon kami nagsasaya sa kaluwalhatian ng Diyos. Pumunta kami sa kinaroroonan ng usa. Sa likod nito ay natindig ang napakalaking puno. Ito ay nasa gitna ng paraiso. Ang mga anghel ay nagpasimulang makipag-usap sa amin, subalit hindi namin maunawaan kung ano ang kanilang sinasabi. Ang kanilang mga wika ay ibang-iba sa atin. Wala rin katulad na anumang wika sa mundo. Ang mga anghel na ito ay pinapapasok kami at binuksan nila ang napakalaking pintuan. Nakita namin ang isang napakagandang lugar na mayroong iba't ibang mga bagay. Nang kami ay pumasok, isang ganap na kapayapaan ang pumuno sa aming mga puso. Ang mga anghel ay nagpasimulang makipag-usap sa amin, subalit hindi namin maunawaan ang kanilang sinasabi. Ang kanilang wika ay ibang-iba sa atin. Heavenly language. Wala rin katulad na anumang wika sa mundo. Ang mga anghel na ito ay pinapapasok kami at binuksan nila ang napakalaking pintuan. Nakita namin ang isang napakagandang lugar na mayroong iba't ibang mga bagay. Nang kami pumasok, isang ganap na kapayapaan ang pumuno sa aming mga puso. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan na hihigit sa lahat ng kaunawaan ng tao. Pilipos 4:7. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin sa Apokalipsis 2:7. Ang sino man na may pandinig, hayaan siyang makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ipagkakaloob ko sa mananagumpay ang makakain mula sa puno ng buhay na nakatindig sa gitna ng paraiso ng Diyos. Sabi, ipagkakaloob ko sa mananagumpay ang makakain mula sa puno ng buhay na nakatindig sa gitna ng paraiso ng Diyos. Ang punong ito ay isang simbolo ni Jesus. Dahil si Kristo ay buhay na walang hanggan. Sa likod ng puno ay isang ilog na may malakristal na tubig. Ito'y napakalinaw at napakaganda. Hindi namin nakita kailanman sa mundo. Nais na lang naming manatili sana sa lugar na iyon. Maraming beses sinabi namin sa Panginoon, "Panginoon, pakiusap, huwag mo na kaming alisin sa lugar na ito." Tumugon ang Panginoon sa amin, "Mahalagang bumalik kayo upang magpatotoo sa lahat ng mga bagay na aking inihanda sa mga nagmamahal sa akin. Dahil ako ay malapit nang bumalik at dala ko ang aking gantimpala." Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nang makita namin ang ilog, nagmadali kami rito at sumisid. Naalaala namin ang kasulatan na nagsasabi na sino man ang sumampalataya sa Panginoon, mula sa kanyang tiyan ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. 1:7-38.
Sino mang sumasampalatay sa Panginoon mula sa kanyang tiyan ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. John 7:38. Ang ilog sa ilog na ito ay tila baga may buhay sa kanyang sarili. Kaya nilubog namin ang aming mga sarili rito. Sa loob at labas ng tubig, nakakahinga kami ng maayos. Minamahal, ang liwanag sa loob at labas ng ilog ay karaniwan. Sa langit ang liwanag ay hindi nagmumula sa isang dako. Ang lahat ng bagay ay maliwanag na lamang. Ang Biblia ay nagsabi sa atin na ang Panginoong Hesus ang liwanag ng lungsod na yaon. Revelation 21:23. Sa pamamagitan ng aming mga kamay, kumuha kami ng ilang isda mula sa tubig. Hindi sila namatay. Kaya tumakbo kami sa Panginoon at tinanong siya kung bakit. Ngumiti ang Panginoon at sumagot sa langit, wala ng kamatayan. Sa langit, wala ng kamatayan, wala ng pag-iyak, wala ng sakit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Umalis kami sa ilog at pumunta sa iba pang lugar na aming masusumpungan. Nais naming mahipo, maranasan ang lahat ng bagay. Nais naming dalhin lahat ng bagay pabalik sa mundo kasama namin dahil lubha kaming namangha sa mga bagay-bagay sa langit. Ang mga ito ay hindi basta-basta maipapaliwanag ng mga salita dahil sa kadakilaan ng mga bagay sa kaharian ng langit. Yung binasa natin kanina, 2 Corinthians 12, 2 Corinto 12, yung binasa natin kanina. May mga bagay kaming nakita na sa anumang paraan ay hindi namin kayang isalarawan. Pagkatapos dumating naman kami sa isang napakalapad na lugar, isang kamangha-mangha at napakagandang lugar. Ang lugar na to ay puno ng mga mamahaling bato, ginto, mga esmeralda, mga ruby at mga diamante. Ang sahig ay yari sa purong ginto. Pagkatapos pumunta kami sa isang lugar na mayroon 3 malalaking aklat. Ang una ay isang Biblia na yari sa ginto. Sa mga awit sinasabi sa atin na ang salita ng Diyos ay mananatili sa langit magpakailanman. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Magpakailanman o Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Minsan na papalakpakan natin ang mahal na Panginoon. 119:89. Nakatingin kami sa isang napakalaking Biblia na ginto. Ang mga pahina ng ang kasulatan, lahat ay yari sa purong ginto. Ay kalawang aklat na nakita namin ay mas malaki pa sa Biblia. Ito ay binuksan at isang anghel ang nakaupo roon. Nagsusulat sa loob ng aklat. Kalawang aklat, sabi mas malaki pa sa Biblia. Ito ay binuksan ng isang anghel na nakaupo roon, nagsusulat sa loob ng aklat. Isipin nyo kung gaano kalaki yung aklat. At isipin nyo kung gaano kalaki yung anghel. Nagsusulat siya, nakaupo siya sa loob ng aklat mismo. Ganun kalaki yung aklat na pangalawa. Anong sabi, mga minamahal? Lumapit kami kasama ang Panginoon upang makita kung ano ang sinusulat ng anghel. Sinusulat ng anghel ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng mundo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Lahat ng bagay na nangyari, kasama ang petsa, ang oras, lahat ng bagay ay nakasulat doon. Ito ay nangyari upang ang salita ng Panginoon ay maganap na sinabi, ang mga aklat ay binuksan at ang mga tao sa mundo ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa na nakasulat sa mga aklat. Revelation 20:12. Isinusulat ng anghel ang lahat ng bagay na ginagawa ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Mabuti at masama, kagaya ng nasusulat. Isinusulat ng anghel ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Mabuti at masama. Nagpatuloy kami sa lugar na naroon ang ikatlong aklat. Ito ay mas malaki kaysa huling aklat. Ang aklat ay nakasara. Subalit lumapit kami rito. Kaming 7 ay sama-samang ibinaba ang aklat mula sa kanyang lalagyan ayon sa utos ng Panginoon. At inilagay namin ito sa ibabaw ng isang haligi. Ang mga poste at mga haligi sa langit ay kamangha-mangha. Hindi siya tulad ng mga gawa rito sa ibabaw ng mundo. Ang mga haligi ay tulad ng tirintas. Ang mga ito ay yari sa iba't ibang mamahaling bato. Ang ilan ay yari sa diamante. Iba ay yari sa purong esmeralda. Iba ay yari sa purong ginto. Ang iba ay yari sa kombinasyon ng iba't ibang mamahaling bato.
Nauunawaan ko na ang Diyos ang talagang may-ari ng lahat ng mga bagay tulad ng nasusulat sa Hagay 2:8. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Naunawaan ko ng Diyos ay lubhang napakayaman at siyang nagmamay-ari ng lahat ng yaman sa buong mundo. Naunawaan ko rin na ang daigdig sa lahat ng kanyang karangyaan ay pag-aari ng ating Diyos at nais niya itong ibigay sa lahat ng sa Kanya ay nagsisihingi sa pananampalataya. Susunod na verse, Awit 2:8. Ang sabi ng Panginoon, parehong 2:8. Yung isa kanina Hagay, ngayon naman yung awit. Ang sabi ng Panginoon, humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa bilang mana. Ang aklat na ito na ipinatong namin sa ibabaw ng haligi ay napakalaki na. Upang mailipat mo ang isang pahina, kailangan naming lumakad sa isang pahina patungo sa kabilang bahagi ng aklat. Sinubukan namin basahin ang mga nasa loob ng aklat, kagaya ng sabi ng Panginoon. Nang una, napakahirap basahin dahil ito ay nasusulat sa kakaibang guhit na hindi namin maunawaan. Ito ay kakaiba sa anumang wika sa mundo. Ito ay sadyang panlangit, heavenly things, heavenly words, heavenly language. Kaya nga sabi ng malapay noon, ang mga sinasabi ko sa inyo ay mga bagay na panlangit at hindi nyo nauunawaan. Hallelujah. Ano sabi dito, mga minamahal? Subalit sa tulong ng banal na Espiritu, binigyan kami ng biyaya na maunawaan ito. Tulad ito ng isang bandana na inalis mula sa aming mga mata at naunawaan na namin ang nakasulat malinaw tulad ng aming sariling wika. Nakita namin lahat ng 7 pangalan namin ay nakasulat sa aklat. Nakita namin lahat ng 7 pangalan namin nakasulat sa aklat. Napansin namin na ang mga pangalan na nakasulat sa aklat ay hindi ang pangalan na tawag sa amin sa ibabaw ng mundo. Pansin namin na mga pangalan na nakasulat sa aklat ay hindi ang pangalan na tawag sa amin sa ibabaw ng mundo. Ang mga pangalang ito ay bago upang ang salita ng Diyos ay maganap ng sabihin na bibigyan niya tayo ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaunawa kundi ang taong tumanggap nito. Sa langit, kaya naming sambitin ang mga pangalan. Subalit nang kami ay ibalik muli ng Panginoon sa lupa, ang mga pangalang iyon ay inalis sa aming alaala at sa aming mga puso. Ang salita ng Diyos ay pangwalang hanggan at ito ay dapat maganap. Mga kaibigan, ang Biblia ay nagsabi, Revelation 3:11, huwag mong pahintulutan na kunin nino man ang iyong korona. Huwag mong pahintulutan sino man na alisin ang lugar na inalaan ng Ama para sa iyo. Sa langit, mayroong milyong-milyong mga bagay na kamangha-mangha. Talagang hindi lang namin kayang sambitin ng aming mga bibig. Subalit, may nais akong sabihin sa iyo. Ang Diyos ay naghahantay sa iyo. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo. Gayunpaman ang mga tao lamang na nagsusumikap hanggang sa huli ang maliligtas. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nang magpasimula kaming umakyat sa karyan ng langit, dumating kami sa isang napakagandang lugar na may mamahaling mga pintuan. So, sa harap ng mga pinto ay may 2 anghel. Nagpasimula silang magsalita. Subalit hindi namin sila maintindihan o kung ano ang kanilang pinag-uusapan dahil ito ay mga salitang pang-anghel. Subalit ang banal na Espiritu ay binigyan kami ng pang-unawa. Kami ay pinapapasok nila. Hinawakan ng Panginoong Jesus sa mga pinto at ito ay bumukas. Kung hindi namin kasama si Jesus, hindi kami makakapasok sa loob ng langit. Kami nagpasimulang malugod sa lahat ng mga bagay sa langit. Nakita namin ang isang malaking puno. Ang Biblia ay inilarawan ng punong ito na puno ng buhay. Pumunta kami sa isang ilog. Nakita namin maraming isda sa loob. Ang lahat ng mga bagay ay pawang kamangha-mangha ng aking mga kaibigan at ako ay nagpasyang pumunta sa ilalim ng tubig. Nagpasimula kaming lumangoy sa ilalim ng tubig. Nakita namin ang mga isda na paggala-gala at niyakap nila ang aming mga katawan. Hindi sila lumangoy papalayo sa amin tulad ng karaniwan sa ibabaw ng lupa. Ang presensya ng Diyos ay nagpapayapa sa mga isda.
Ang mga isda ay nagtitiwala sa amin dahil alam nilang hindi namin sila sasaktan. Ako ay talagang pinagpala at namangha na hinawakan ko ang isang isda at inalis ito sa tubig. Ang talagang nakamamangha ay napakapayapa ng isda. Nalulugod sa presensya ng Panginoon kahit siya ay nasa aking mga kamay. Ibinalik ko ang isda muli sa tubig. Nakita ko sa di kalayuan na mayroong mga puting kabayo sa langit. Kagaya ng nasusulat sa salita ng Diyos. Revelation 19:11. Pagkatapos, nakita kong bumukas ang langit at isang puting kabayo ang nagpakita. Ang nakasakay dito ay tinatawag na matapat at totoo. Faithful and true. Matuwid siyang humatol at makipagdigma. Yung mga kabayo na yon ang gagamitin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik sa lupa upang kunin ang kanyang mga tao, ang kanyang iglesia. Naglakad ako patungo sa mga kabayo at nagpasimulang himasin sila. Sinundan ako ng Panginoon at pinahintulutan akong sumakay sa isa sa kanila. Nang ako ay sumakay, may naramdaman akong hindi ko pa naramdaman noon sa ibabaw ng lupa. Nagpasimula akong maranasan ang kapayapaan, ang kalayaan, ang pag-ibig, ang kabanalan na makakamtan ng isang tao sa napakagandang lugar na iyon. Nagpasimula akong magsaya sa lahat ng mga bagay na aking nakikita. Gusto ko lang magsaya sa bawat bagay sa napakagandang paraiso. Iyon na inihanda ng Panginoon sa atin. Nakita rin namin ang dulang para sa pigi ng kasalan. Ang bawat bagay ay naihanda na. Wala itong simula at katapusan. Nakita namin ang mga silya para sa amin. Nakita namin ang mga silya para sa amin. Mayroon ding mga korona ng buhay na walang hanggan na handa na para aming kunin. Nakita namin ang masasarap na pagkain na nakahain na para sa lahat ng mga aanyayahan sa kasalan ng kordero. Ang mga anghel ay naroroon at may dalang mga puting tela para sa mga balabal na inihahanda ng Panginoon para sa atin. Ako ay namangha sa pagmamasid sa lahat ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin na dapat nating tanggapin ang kaharian ng Diyos tulad ng maliliit na bata. Nang kami ay nasa langit, kami ay tulad ng mga bata. Nagpasimula kaming magsaya sa bawat bagay doon. Ang mga bulaklak, ang mga tahanan. Pinahintulutan din ng Panginoon na makapasok kami sa loob ng mga tahanan. Pagkatapos, dinala kami ng Diyos sa isang lugar na mayroong maraming bata. Ang Panginoon ay nasa gitna nila at nagpasimula siyang makipaglaro sa kanila. Tiniyak niyang may sapat na oras siyang gamitin sa bawat isa sa kanila. At siya ay masayang kasama sila. Lumapit kami sa Panginoon at nagtanong sa Kanya, Panginoon, ang mga bata bang ito ay ang mga ipapanganak sa ibabaw ng lupa? Tumugon ng Panginoon, hindi. Ang mga batang ito ay ang mga nilaglag sa ibabaw ng lupa. Nang ito ay marinig ko, nakadama ako ng isang bagay sa aking kalooban na nakapanginig sa akin. Naalala ko isang bagay na nagawa ko sa nakalipas nang hindi ko pa kilala ang Panginoon. Sa mga panahong yun, ako ay may karelasyong isang babae at siya ay nagdalang tao. Nang sabihin niya sa akin na siya ay nagdadalang tao, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kaya humingi ako sa kanya ng ilang panahon upang makapagpasya. Lumipas ang oras nang ako'y pumunta sa kanya upang sabihin sa kanya ang aking pasya. Ito ay huli na dahil ipinalaglag na niya ang bata. Iyon ay nagmarka sa aking buhay. Kahit pa matapos kong tanggapin ng Panginoon sa aking puso, ang pagpapalaglag na iyon ay isang bagay na hindi ko kayang patawarin ng aking sarili. Subalit may ginawa ang Diyos sa araw na iyon. Pinahintulutan niya akong makapasok sa lugar na iyon at sinabi sa akin, ang pangalan ng lalaki nung nagpapatotoo, Ariel. Nakikita mo ba ang batang babae na naroroon? Ang batang babae iyon ay iyong anak. Nang sabihin niya to sa akin, nakita ko ang batang babae. Naramdaman ko ang sugat sa aking kaluluwa. Sa mahabang panahon ay nagpasimulang gumaling. Pinahintulutan ako ng Panginoong lumakad papalapit sa kanya at siya ay lumapit sa akin. Inaabot ko siya ng aking mga kamay at tinitigan ang kanyang mga mata. Isang salita ang narinig ko mula sa kanyang mga labi. Sabi, Daddy,
Naunawaan ko at naramdaman na kinahabagan ako ng Diyos at pinatawad. Subalit dapat kong matutunan na patawarin ang aking sarili. Mahal kong kaibigan, sino man ang nagbabasa nito? Kayo. Nais kong sabihin sa iyo isang bagay, pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Ngayon, dapat mong pag-aralang patawarin ang iyong sarili. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagpapahintulot na ibahagi ko ang aking patotoo sa inyo. Panginoong Jesucristo, binibigay ko sa iyo ang karangalan at kaluwalhatian. Ang patotong ito ay galing sa Panginoon. Pinahintulutan niya kaming matanggap ang kapahayagang ito. Ako ay umaasa na ang bawat isa ating mga kapatid na nagbabasa ng patotoo na ito ay tanggapin din ang pagpapala ng patotong ito at dalhin upang mapagpala ang marami pang iba. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Revelation 21:4. 21:4, Revelation. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. O ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Palakpan natin ang wala pa yun. Lahat tayo sa praise the Lord. Nang kami dumating, itong malaking pintuan ay binuksan para sa amin. Nagpasimula akong makita ang isang lambak, valley, na puno ng mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay napakaganda at ang kanilang mga amoy ay kay tangi-tangi. Nagpasimula kaming maglakad at danasin ng isang lubos na kalayaan na hindi namin naramdaman sa ibabaw ng lupa. Naramdaman namin ang isang kapayapaan na pumupuno sa aming mga puso at habang kami ay nakatingin sa mga bulaklak, napansin namin na sila ay mga pambihira. Bawat talutot ay sari-sari, tunay at mayroong pambihirang kulay. Sa loob ng aking puso, sinabi ko sa aking Panginoon na gusto ko ng isang bulaklak ng tulad sa isa sa mga ito. Binigyan ako ng Panginoon ng pangusap ng pagsang-ayon. Lumapit ako sa isang bulaklak at nagpasimulang bunutin ito. Subalit walang nangyari. Hindi ko mabunot ang bulaklak mula sa lupa. Hindi ko mapitas ang mga talutot at mga dahon sa bulaklak. Pagkatapos, binasag ng Panginoon ang katahimikan at sinabi, dito ang bawat bagay ay ginagawa sa pag-ibig. Hinipo niya ang bulaklak at ito ay nagpasakop ng kusa sa kamay ng Panginoon. At ito naman ay binigay niya sa amin. Nagpatuloy kami sa paglalakad at ang halimuyak mula sa mga bulaklak ay sumama sa amin pa rin. Dumating kami sa isang lugar na mayroong isang pares ng napakagandang mga pinto. Ang mga pintong ito hindi karaniwan. Sila ay lubhang napapalamutian sa kanilang kahusayan at mayroong taglay na mamahaling mga bato na kaukit sa kanila. Hallelujah. Ang mga pinto ay bumukas at kami ay pumasok sa isang silid sa maraming tao. Ang bawat isa sa kanila ay nagtutumulin parit-parito sa paghahanda. Ang ilan sa kanila ay may dalang mga rolyo ng kumikinang na puting tela pasan sa kanilang balikat. Ang iba ay may mga dalang panghabing may mga gintong sinulid. At ang iba rin naman ay may dalang tila baga mga plato na parang mga kalasag sa loob nila. Ang bawat isa ay tumatakbong may pagpapagal. Tinanong namin ang Panginoon kung bakit mayroong labis na pagpapagal at pagmamadali. Pagkatapos tinawag ng Panginoon ay isang batang lalaki na lumapit. Ang mga taong ito ay may dalang isang rolyo ng tela sa kanyang mga balikat. Ang taong ito ay may dalang isang rolyo ng tela sa kanyang mga balikat. Lumapit siya at tumingin sa Panginoon. May paggalang. Nang tanongin siya ng Panginoon, bakit dala-dala niya ang rolyo ng tela na iyon? Tumingin lamang siya sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, alam mo kung para saan ang telang ito. Ang telang ito ay gagamitin sa paggawa ng mga damit ng mga tinubos. Ang mga damit para sa dakilang babaeng ikakasal.
Sa pagkakarinig ko rito, nakaramdam kami ng isang dakilang kaligayahan at kapayapaan. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Sa Kanya ay pinagkaloob na damta ng Kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nang lumabas kami sa lugar na yon, lalo kaming nakaramdam ng higit na kapayapaan. Dahil tunay na napakagandang tignan na ang Panginoon mismo ang gumagawa ng mga bagay-bagay na mainam para sa atin. Mayroon siyang lugar at oras para sa iyo dahil mahalaga ka sa Kanya. Sa Kanya pinagkaloob na damta ng Kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang matuwid na gawa ng mga banal. Hallelujah! Sabi dito, nang lumabas kami sa lugar na yon, lalo kaming nakaramdam ng higit na kapayapaan. Dahil tunay na napakagandang tignan na ang Panginoon mismo ang gumagawa ng mga bagay-bagay na mainam para sa atin. Mayroon siyang lugar at oras para sa iyo dahil mahalaga ka sa Kanya. Nang lumabas kami sa lugar na yon, ang aming mga mata ay nangaligaw sa iba't ibang detalye sa langit. Para bang ang bawat bagay ay may buhay sa kanyang sarili. At bawat bagay doon ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pagkatapos, dumating kami sa isang lugar na mayroong milyon-milyon at milyong-milyong mga bata ng lahat ng edad. Nang makita nila ang Panginoon, lahat sila ay nagnasa siyang yakapin upang lalong maramdaman ang higit niyang pag-ibig dahil siya ang kanilang kinahuhumalingan. Si Jesus ang kinahuhumalingan ng bawat batang naroon. Nadama namin na parang gusto naming maiyak matapos naming makita kung paano pinagpaparaya ng Panginoon ang bawat isa sa mga batang ito, kung paano niya halikan sila at hawakan ang kanilang mga kamay. Hallelujah! Nakita namin kung paano ang mga anghel lumapit sa Panginoon. Dinala sa Kanya ang mga bata na nakabalot sa lampin. Niyayakap ng Panginoon, hinahawakan at binibigyan sila ng isang halik sa kanilang mga noo. At pagkatapos, isasamang muli sila ng mga anghel. Nakita namin kung paano mga anghel lumapit sa Panginoon. Ano sabi niya? Ang Panginoon ay naantig sandali at kanyang sinabi, ito yung kapareho lang ng tinanong kanina. Tinanong namin ng Panginoon kung bakit maraming bata roon. Ang mga bata bang ito ay papadala sa ibabaw ng lupa? Ano sabi? Hindi. Ang mga batang ito ay hindi papadala sa mundo. Sila ay mga nilaglag sa ibabaw ng lupa na kung saan ang kanilang mga magulang ay ayaw silang kamtan. Ang mga batang pinapanganak ay bundle of joy. Sila ay mga nilaglag sa ibabaw ng lupa na kung saan ang kanilang mga magulang ay ayaw silang kamtan. Sila ay aking mga anak at mahal ko sila. Tinango ko ang aking ulo at pati ang aking tinig ay nangatal upang tanungin ng Panginoon ng ganun tanong. Nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, ang tunay na buhay na siya nga. Nakagawa ako ng maraming pagkakamali, nagkasala tulad din ng ibang tao. Isa sa pagkakasala na gawa ko ay ang pagpapalaglag ng sanggol. Mayroong mga pagkakataon na kung saan kailangan kong mapag-isa sa Panginoon at tanungin siya, Panginoon, ang bata na nilaglag ko noon, narito ba? Tumugon ng Panginoon, oo. Nagpasimula akong maglakad sa isa sa mga gilid at nakita ko ang isang magandang batang lalaki. So kanina ay magandang batang babae, dito naman ay batang lalaki, so magkaiba. Malapit sa kanya mga paa, nakatayo ang isang anghel. Ang anghel ay nakatingin sa Panginoon at ang likod ng bata ay nakaharap sa amin. Sinabi sa akin ng Panginoon, tignan, naroon ang iyong anak na lalaki. Gusto ko siyang makita, kaya tumakbo ako sa kanya. Subalit pinigil ako ng anghel sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. So yung kanina ay malaya, ito pinigilan ng anghel. Pinakita niya sa akin na kinakailangang makinig muna ako sa sasabihin ng bata. Tinanong niya ang anghel, ang tatay at nanay ko ba ay malapit nang pumunta rito? Ang anghel ay nakatingin sa akin, sumagot sa kanya, oo, ang tatay at ang nanay mo'y malapit nang dumating. Hindi ko alam kung bakit ako binigyan ng karangalang mapakinggan ang mga salitang ito. Subalit sa aking puso, alam ko na ang mga salitang ito ay ang pinakamainam na kaloob na mabibigay sa akin ng Panginoon.
Ang isang maliit na ito ay hindi nagsasalita ng may galit o sakit. Marahil kahit alam niya na hindi namin siya binigyan ng pagkakataong maipanganak, naghihintay lamang siya na taglay ang pag-ibig na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nagpatuloy kami sa paglalakad, subalit tinago ko ang wangis ng batang iyon sa aking puso. Alam ko na sa bawat araw ay dapat akong mapagpagal upang makasama ko siya balang araw. Mayroon akong isa pang dahilan upang pumunta roon, dahil mayroong naghihintay sa akin sa kaharian ng langit. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin sa Isaiah 65:19, "At ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan, at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya, o ang tinig man ng daing." Hallelujah. Yan po ay nakasulat sa 65:19 ng Isaiah. Nakasulat din sa Revelation, yung binasa natin kanina. Hallelujah. Revelation 21:4. Dumating kami sa isang lugar na may ilang maliliit na bundok, at ang Panginoong Hesus dumating na sumasayaw. Sa kanyang harapan ay marami mga tao, nakasuot ng puting kasuotan, at tinaas nila ang kanilang mga kamay na may lunti ang sanga ng mga olibo ng kanilang iwagayway ang mga sanga sa hangin. Naglabas ito ng langis. Ang Diyos ay naghanda ng mga dakilang bagay para sa iyo. Ngayon ang oras para sa iyo na ilagay ang iyong puso sa kanyang harapan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sa kaharian ng langit, nakita namin ang mga kamangha-manghang bagay kagaya ng nasusulat sa salita ng Diyos. Unang Korinto 2:9. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, ano mga bagay na hininda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Nang kami ay dumating sa kaharian ng langit, ito ay talagang kagilagilalas at kamangha-mangha na tignan ng napakaraming bagay at maramdaman ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ito ay napaka-espesyal, isang lugar na napakaraming bata. Masasabi namin na mayroon doong milyong-milyong bata sa lugar na yun. Nakita namin ang mga batang iba't ibang gulang. Ang langit ay nahahati sa iba't ibang bahagi. Nakakita kami ng ilang uri ng bahay para sa bata na naglululan ng mga bata sa gulang na 2 hanggang 4. Napansin din namin na mga bata sa kaharian ng langit ay lumalaki. At mayroon doong isang paaralan na kung saan ay mga bata ay tinuturuan sa salita ng Diyos. Ang mga guro ay mga anghel at tinuturuan nila ang mga bata ng mga awit, pagsamba at kung paanong luwalhatiin ang Panginoong Hesus. Nang dumating ang Panginoon, nakita namin ang matinding kagalakan ng ating hari kahit na hindi namin makita ang kanyang mukha. Nakikita namin ang kanyang ngiti. Napupuno nito ang buong lugar. Nang siya'y dumating, lahat ng bata ay nagtakbuhan sa kanya. Sa gitna ng lahat ng batang doon, nakita namin. Sino nakita nila? Nakita namin si Maria, ang ina ng Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng lupa. Siya'y napakagandang babae. Hindi namin siya nakitang nakaupo sa isang trono. Hindi siya nakaupo sa isang trono. Wala ding sumasamba sa kanya. Siya ay naroon kagaya rin ng iba pang mga babae sa langit, kagaya ng lahat ng iba pang tao sa ibabaw ng lupa. Kinakailangang kamtan rin niya ang kaligtasan. Siya ay may puting kasuotan at isang gintong pamigkis sa palibot ng kanyang baywang, at ang kanyang buhok ay abot hanggang baywang. Sa ibabaw ng lupa, nakikinig tayo sa maraming tao habang sinasamba nila si Maria bilang ina ni Jesus. Subalit nais kong sabihin sa iyo na ang salita ng Diyos ay nagsasabi, "Ako ang daan ng buhay at ang katotohanan, walang sino mang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Napansin din namin na roon ay walang araw o buwan. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin sa Revelation 22:5, hindi na magkakaroon pa ng gabi. Sila hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Hesus.
at sila'y maghahari magpakailanman. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Nakikita namin ang kaluwalhatian ng Diyos. Napakahirap para sa amin na ipaliwanag ang mga kakilakilabot na nakita namin sa impyerno. Subalit higit na mas mahirap na ipaliwanag ang mga makalangit na bagay na aming nakita at ang kaganapan ng ating manlilikha. Nang kami ay naroroon, ninasa naming tumakbo upang makita ang bawat bagay. Maaari kaming humiga sa damuhan at nararamdaman namin ang kaluwalhatian ng Diyos. Iyong banayad na sipol, iyong banayad na hangin na yumayakap sa aming mga mukha ay isang bagay na kamangha-mangha. Sa gitna ng kalawakan, nakakita kami ng isang napakalaking krus na yari sa purong ginto. Naniniwala na kami na ito ay hindi isang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ngunit tulad ng isang simbolong nagpapakita na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, nagkaroon tayo ng pagpasok sa kaharian ng langit. Hindi yung krus ang nagligtas sa atin, bagkus yung ipinako sa krus, mga minamahal. Palakpan natin ng mahal na Panginoon. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa langit, sadyang kabigha-bighani na maglakad kasama ang Panginoong Hesukristo. Doon nakasisiguro kami kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Jesus na taga Nazaret. Marami sa atin sa ibabaw ng lupa. Iniisip na mayroong isang Diyos sa itaas na nag-aantay sa ating pagkakasala upang parusahan niya tayo at ipadala tayo sa impyerno. Subalit hindi ito ang katotohanan. Makikita natin ang ibang mukha ni Jesus. Isang Jesus na kaibigan, isang Jesus na umiiyak kapag ikaw ay umiiyak. Isang Jesus na Diyos ng pag-ibig, pagmamahal at kahabagan. Dinadala niya tayo sa kanyang mga palad upang tulungan tayo magpatuloy sa landas ng kaligtasan. Pinahintulutan din ng Panginoon na makadaop palad namin ng isang tao mula sa Biblia. Nakatagpo namin si Haring David. Si Haring David ay nabanggit sa mga kasulatan. Siya ay isang magandang lalaki, matangkad at mababakas sa kanyang mukha ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa lahat ng oras na kami nasa kaharian ng langit, ang tanging bagay na ginawa ni Haring David ay sumayaw ng sumayaw ng sumayaw at ibigay ang kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa lahat ng nagbabasa ng patutong ito, nais kong sabihin sa inyo na sa salita ng Diyos ay sinasabi sa pahayag, Revelation 21:27, hindi papasok doon sa anumang paraan anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. At nais ko rin sabihin sa inyo na ang tanging matatapang lamang ang nakasusumpong ng kaharian ng langit. Basahin natin, mga minamahal. Sabi dito, hindi papasok doon sa anumang paraan, anumang bagay na karumal-dumal, o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Revelation 20:14-15. At kung sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. 2 Corinthians 5:10. Sapagkat tayong lahat kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Sa kaharian ng langit, makikita natin ang bagong Jerusalem na sinasabi sa atin ng Biblia sa Juan 14:2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Makikita natin ang lungsod at makapapasok dito sa Juan 14:2, John 14:2. Makikita natin ang lungsod at makapapasok dito. Ito ay isang tunay at kamangha-manghang lungsod. Si Jesus ay nagpunta rito upang ihanda ang mga tirahan para sa atin. Sa loob ng lungsod, makikita natin ang bawat tirahan ay may pangalan ng may-ari. Nakasulat sa harapan nito. Pinahintulutan kaming makapasok sa mga bahay at makita ang lahat ng mga bagay sa loob. Ngunit nang kami ay umalis sa lungsod, nakalimutan namin ang lahat ng nakita namin. Ang mga alaalang iyon ay inalis sa amin. Gayon pa man, naalaala namin ang mga haligi ng mga tahanan
ay lantay ng mga mahahaling bakal at mayroong taglay na iba't ibang uri ng mga mahahaling bato na kapalamuti sa kanila. Sila rin ay may taglay na purong ginto sa loob nila. Ang ginto ng lungsod na ito ay katulad ng inilalarawan ng Biblia. Ito ay halos lagusan ng kulay, napakakintab. Ang ginto sa ibabaw ng lupa ay hindi mahahalin tulad sa kinang at ganda sa ginto na nasa langit. Pagkatapos nito, dinala kami sa isang lugar na nagtataglay ng maraming sisidlan. Sa loob ng mga sisidlan ay mga kristal na mga luha. Ito yung binanggit ko sa inyo nung nakaraan. Awit 56:8. Mga minamahal, merong lugar doon nagtataglay ng maraming sisidlan. Sa loob ng mga sisidlan ay mga kristal na mga luha. Iyon ay mga luha na itinigis ng mga anak ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Hindi sila mga luha ng pag-angal, subalit mga luha na tinigis ng mga tao nang sila ay nasa presensya ng Diyos. Mga luha ng pagsisisi, mga luha ng pagpapasalamat. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Nag-iipon tayo ng luha sa langit. Sa sisidlan, inilalagay ng mahal na Panginoon. Hindi yan nababaliwala, hindi nasasayang. Awit 56:8. Iyong sinasaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Dumating din kami sa isang lugar na kung saan napakaraming mga anghel. Bagamat sa langit, makakakita tayo ng maraming iba't ibang uri ng mga anghel. Ang lugar na ito ay mayroon lamang espesyal na uri. Nakita namin na si Jesus ay may nakalaan na natatanging anghel para sa bawat isang tao. Pinakita rin niya sa amin na ang anghel na ito ay magiging malapit sa amin sa buo naming pamumuhay. Pinakilala niya kami sa mga anghel na nakatalaga sa amin. Kinakailangang makita namin ang kanilang mga katangian. Subalit sinabi ng Diyos sa amin na hindi kami pinahihintulutan. Ipahayag ang mga bagay na ito sa iba. Mababasa natin sa awit 91:11, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. 91:11 ng awit. Dumating kami sa isang lugar, sa loob maraming bulaklak. Ilan sa mga bulaklak ay binuksan, maganda at marilag. Ngunit ang iba ay parang lumalaylay. Ang iba ay parang natutuyot na. Tinanong namin ang Panginoon kung anong ibig sabihin ng lahat ng mga bulaklak. Siya ay sumagot, ito ay dahil sa ang buhay ng bawat isa sa inyo ay tulad ng isa sa mga bulaklak na ito. Kinuha niya ang isa sa mga marilag na bulaklak at sinabi, ang bulaklak na ito ay nagpapakita ng kalagayan ng inyong pakikinig sa akin. Tignan nyo, yung pakikinig pala. Hinahalin tulad tayo sa bulaklak. Kaya pala pag nakikinig, nakaganyan. Pero pag hindi nakikinig, nakalaylay. Hinalintulad pala tayo sa bulaklak, mga minamahal. Hallelujah. Sabi dito, yung ating pakikinig. Ano sabi dito? Iniwan niya ang bulaklak at kumuha pa ng isa na nakalaylay. Sabi niya, tignan, ang taong ito ay nanglulupaypay. Dahil sila ay mayroong isang pagsubok o isang paghihirap. Mayroong ilang bagay sa buhay na ito na humahad lang sa pakikinig sa akin. Yan. Ang humahad lang sa atin ngayon, yung ating pagkaantok. Mga minamahal, sayang sa mga hindi nakakarinig, ngunit sa mga patuloy na nakikinig, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, hallelujah, alam ba ninyo ang ginagawa ko sa ganitong bulaklak kapag sila ay nanlulupaypay? Upang sila ay maging maningning at masiglang muli. Hallelujah. Sabi, kinuha niya ang bulaklak sa kanyang kamay at sinabi, ititigis ko ang aking mga luha sa kanila at ibabangon silang muli. Grabe. Kailangan paiyakin pa uli ang mahal na Panginoon para magising tayo, para bumangon tayo. Didiligan tayo ng kanyang luha. Luha mismo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Nakita namin kung paano sa isang makapangyarihang paraan ang bulaklak na ito ay nagpasimulang magkaroon ng buhay muli at tumindig. Ang kanyang mga kulay ay magpasimulang lumitaw muli. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagkatapos, kinuha niya ang isa sa mga natuyot na bulaklak at tinapon niya ito sa apoy at sinabi,
Tignan, ang taong ito ay nakilala ako at lumakad papalayo sa akin. Ngayon siya'y namatay na, hindi ako kasama at ito'y itinapon sa apoy. John 15:5 and 6. Umalis kami roon. Nakakita kami ng isang magandang kastilyo. Napakalayo ng distansya. Walang sino man ang nagtangkang lumapit sa kastilyong yon. At naniniwala kami sa sinasabi ng kasulatan tungkol dito sa Revelation 22 verse 1. Pinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Naniniwala kami na ang kastilyo ay marahil nakatindig malapit sa presensya at trono ng Diyos. Habang nararanasan namin ang lahat ng mga bagay na ito sa kaharian ng langit, taglay namin ang labis na kagalakan sa aming mga puso. Mayroon kaming kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa. Pilipos 4:7, yung binasa natin kanina. Naunawaan namin tulad ng nasusulat sa unang Pedro 1:4, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inalaan sa langit para sa inyo. Palakpan natin ng mahal na Panginoon. Lahat tayo magsasabi ng praise the Lord. Luke 22:30. Upang kayo'y magsikain, magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko, at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang 12 angkan ni Israel. Sa loob ng kagilagilalas na lugar na yon, pinahintulutan ng Diyos na makita namin ang para sa amin ay ang pinakamagandang panghanda, ang bulwagan na naririto sa buong San Sinukob. Nakita namin ang isang higanteng trono na may 2 upuan na purong ginto at mga mahalagang bato na hindi matatagpuan sa ibabaw ng lupa. Sa harap ng higanteng trono ay isang lamesa na walang katapusan. Sa ibabaw nito ay nakasapi ng puting mantel. Ito ay napakaputi na hindi natin maihahambing sa anumang bagay sa ibabaw ng lupa. Lahat ng uri ng mga katangi-tangi at dinalisay ng mga pagkain ay nakahain sa ibabaw ng lamesa. Nakita namin ang ubas na kasinlaki ng dalandan at pinahintulutan kami ng Panginoon na matikman ng ilan sa kanila. Natatandaan pa rin namin ang mga lasa nila. Ito ay isang bagay na kamangha-mangha. Aking kapatid at kaibigan, hindi mo kayang isipin ang lahat ng mga bagay na nakahanda sa kaharian ng langit at kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo. 1 Corinthians 2:9 or 12:9. Binasa natin kanina, hindi natin maiisip yung mga hinandang bagay para sa atin. Ang mga bagay na ito ay pawang nag-aantay sa atin bilang ating hindi nasisirang mana sa kaharian sa langit. Tayo ay magsasaya sa ilang kamangha-manghat katangi-tanging masasarap na pagkain kapag minana na natin ang kaharian ng langit. Hallelujah. God bless you po sa mga palakpak sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami ay namangha na ang mga upuan ay nakaayos sa magkabilang bahagi ng lamesa. Itong magandang upuan ay may mga pangalan nakasulat sa bawat isa sa kanila. Yan, sinasabi ko kanina. Yung mga upuan doon, nakasulat yung mga pangalan natin. Nababasa namin ng malinaw ang aming mga pangalan sa ibabaw ng mga upuang yaon. Subalit, ang aming mga pangalan na hindi katulad ng pangalan namin sa ibabaw ng lupa. Ito ang mga bagong pangalan na walang sino man ang makauunawa kundi ang aming sarili. Revelation 2:17. Namangha kami sa nakasulat sa salita ng Diyos. Luke 10:20. Huwag kayong magalak na ang mga demonyo ay nagpapasakop sa inyo. Magalak kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat na sa langit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakaraming mga upuan. Mayroon pang lugar para sa lahat ng ibig pumunta sa kaharian ng langit. Mayroon ding mga upuan na inalis mula sa lamesa. Ang ibig sabihin ay may lalaki at babae na napagod sa paglilingkod sa Diyos. At ang kanilang mga pangalan ay binura mula sa aklat ng buhay. At sila ay inilayo mula sa piging ng kasalan ng Kordero.
Pinaintulutan din ng Diyos na makita namin ng mga lalaki mula sa Biblia. Ang mga kamangha-manghang binalal na nababasa natin sa mga kasulatan. Heroes of the Bible, prophets, kings, judges, minor prophets, lahat ng sumulat. 12 apostles, lahat ng ordinary Christians, lahat na nagsakripisyo ng buhay. Hanggang sa ating mga magulang sa Panginoon, mga naunang Kristiyano, ay naroon, mga minamahal. Hinihintay tayo, mga minamahal. Ano sabi dito, kami namangha na makita si Abraham. Si Abraham ay isang matanda, subalit hindi sa kanyang katawan o sa itsura. Siya ay matanda sa pamamagitan ng karunungan na taglay niya. Palakpakan natin ang malapay noon. Kaya ang karunungan ay hindi naayon sa pisikal na kaanyuan. Ano sabi, hindi siya matanda sa kanyang katawan o sa itsura. Mga minamahal, siya ay matanda sa karunungan, kaya nga may pinagkatandaan. Ang buhok ni Abraham ay puti na lahat. Ngunit ang bawat buhok ay katulad ng salamin o diamanteng sinulid. Ang lalong nakamangha sa amin ng higit ay mas bata pa siya sa amin. Palakpakan natin ng malapay noon. Ang buhok ni Abraham ay puti na lahat, ngunit ang bawat buhok ay katulad ng salamin o diamanteng sinulid. Ang lalong nakamangha sa amin ng higit ay mas bata pa siya sa amin. Sa langit, lahat tayo ay magbabalik sigla at magiging bata. Kami rin ay namangha sa kanyang mga salita. May sinabi si Abraham sa amin na hindi namin malilimutan. Pinapasok niya kami sa kaharian ng langit at sinabi sa amin na malapit na kaming manatili sa lugar na iyon dahil ang pagparito ng Panginoong Jesucristo ay matulin ng papalapit, ng papalapit. Palakpakan natin ang malapay na Jesus. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord.